magsimula ng YouTube channel. Number 1, create a Gmail account or Google account. Kailangan natin yan guys para makapag-sign in tayo dito sa YouTube. So kung meron ka ng Gmail account or Google account, pwede mo na yan gamitin para makapag-sign in dito sa YouTube. O kung wala ka pang Gmail account, pwede kang pumunta sa google.com at gumawa ka ng iyong Gmail account. Kung hindi mo naman alam kung paano, pwede kang manood ng mga tutorials dito sa YouTube. I-type mo lang guys yung how to create a Gmail account. Number 2, learn how YouTube works. Alam naman natin guys na YouTube is a search engine. Napaka-importante po na pag-aralan natin yung SEO or yung Search Engine Optimization. At dapat din po na alam natin kung paano nag-work ang algorithm ni YouTube. Kung gusto po talaga nating mag-grow dito sa YouTube. At dapat alam din po natin ang YouTube Community Guidelines. Yung mga, yung mga bawal, yung mga hindi dapat na i-upload dito sa YouTube. Dapat alam po natin yan. Dapat alam din natin yung copyright policies at YPP or YouTube Partner Program kung gusto po natin kumita dito sa YouTube or gusto nating ma-monetize ang ating channel. Pati rin po yung advertiser-friendly guidelines. Yan po ay para sa YouTube monetization. So, guys, lahat yan dapat tayong magbigay ng oras para basahin o pag-aralan po yung mga guidelines at yung mga policies ni YouTube. Number 3, kumuha muna tayo guys ng inspiration sa ating mga favorite YouTubers. Manood po muna tayo ng mga videos nila para magkaroon po tayo ng idea kung ano yung mga topic na ina-upload nila, kung ano yung mga trending videos dito ngayon sa YouTube at kung paano sila nag-upload, yung mga style nila. Dapat po yan pag-aralan po muna natin para magkaroon tayo ng idea. Ako kasi guys, ang ginawa ko dyan, sinubscribe ko yung mga favorite kong YouTubers, yung mga famous YouTubers, ganyan, katulad nila Ivana Alawi, Kong TV, at yung mga iba pang mga vloggers, sinubscribe ko yan lahat guys para mapapanood ko o lagi kong makikita yung mga videos nila at magkakaroon ako ng idea kung ano yung mga topics or yung mga videos na ina-upload nila dito sa YouTube. Kailangan po natin gawin yan para maging up-to-date tayo sa mga trending topics, trending videos dito sa YouTube. Number 4, dapat meron tayong niche or topic ng mga videos na ina-upload natin dito sa YouTube. Para guys, alam ni YouTube algorithm kung kanino niya i-recommend or kung kanino niya isasuggest yung mga videos natin. Para ma-recommend niya po ito sa tamang audience o mga audience na gustong makapanood ng mga videos natin para makakuha po tayo ng views at subscribers. Number 5, create a pro channel page. Ang ibig kong sabihin dito guys, dapat yung channel natin ay organized. Organized po yung layout. Dapat po doon sa pinakamataas ng channel natin, meron tayong channel art or banner. Tapos meron din po tayo dapat na attractive profile picture. At dapat din po may nakasulat doon sa ating about page. Napaka-importante po niyan guys. Para alam ng audience natin kung tungkol saan yung channel natin, kung anong mga videos ang ina-upload natin dito sa YouTube, at kung kailan tayo nag-a-upload. Okay guys? Mas maganda rin po na meron tayong channel trailer. Para pagkabungad pa lang po sa ating channel, sa ating channel page, ay alam na po nila kaagad kung tungkol saan ang channel natin, kung anong mga videos ang ina-upload natin sa YouTube. Dapat din po, meron tayong playlist, gumawa tayo ng playlist para organize yung mga videos natin sa topic. At yung thumbnail natin guys, yan po ang pinaka-importante. Dapat din po yan, alam natin kung paano gumawa ng magandang thumbnail. Dapat may color branding din po tayo. Yan po ay napakahalaga guys para kung mag-visit ang ating audience sa ating channel page, malalaman po nila
na seryoso talaga tayo sa ating YouTube channel at maiengganyo sila guys na panoorin yung mga videos natin at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Number 6, research and plan your video. Guys, bago tayo mag-record ng video natin, dapat na planuhin muna natin ito ng maigi, i-outline muna natin. For example, kung vlog ang i-record mo, dapat yan guys, yung sa story mo, gagawa ka ng story, dapat yan may beginning, middle, and end. Para guys, organize yung story mo, hindi kalat-kalat yung story mo para panoorin ng target audience mo or para ma-entertain or para masiyahan yung mga viewers mo kasi maganda yung story mo, yung pagkakasunod-sunod. So kaya dapat guys, bago tayo mag-record ng video, dapat ina-outline muna natin yung topics natin para wala tayong makakalimutan kapag nag-record na tayo ng video. At saka guys, para sa akin, bago ka mag-start ng YouTube channel mo, mag-research ka muna or planuhin mo muna yung 10 video ideas. I-outline mo siya muna bago ka mag-record ng video. Para kung magre-record ka na ng video, meron ka ng naka-line up, naka-outline na siya, so sunod-sunod na yung video na i-record mo. Para hindi ka na mahirapan pang mag-isip kung ano yung i-record mong video sa susunod. Number 7, start filming. Kung meron kang smartphone, pwedeng-pwede na yan guys para makapag-record ka ng YouTube videos. Dahil ang quality ng smartphone ngayon ay pareho na rin halos sa camera. Make sure lang na kapag magre-record ka na ng video, dapat iset mo ang quality ng iyong video sa 1080p HD at 30 frames per second. Okay guys, para maging maganda yung kalalabasan ng video natin. At kung may budget ka naman sa tripod, pwede ka ring bumili ng kahit mumurahing tripod para hindi shaky yung footages natin guys. Okay guys, kasi hindi naman magandang panoorin kung medyo magalaw or shaky yung video natin. So kung mag-i-invest ka, unahin mo na guys ang tripod. So pwede rin namang camera ang gamitin natin sa pag-record ng mga videos. So kung meron ka ng camera, pwede mo na yung gamitin. Or kung gusto mo namang bumili ng camera, okay lang din kung may budget ka. Ang pipiliin mo lang dyan guys, dapat may flip out screen yung camera. Okay guys, para makikita mo doon sa screen kung paano ka nag-shoot ng video, kung nasa loob ka ba ng frame, or kung naka-focus ka ba. Okay guys, so ang camera din ay meron na rin yung built-in microphone. Number 8, learn how to edit. Ito guys, as a YouTuber, kailangan talaga na marunong tayong mag-edit ng sarili nating video. Okay guys, so kung wala kang ka-idea kung paano mag-edit, pwede ka namang manood ng mga tutorials dito sa YouTube. Napakarami niyan guys, yung mga kung how to edit YouTube videos. So mag-set aside ka lang ng oras para pag-aralan kung paano mag-edit. Pwede ka rin mag-download ng mga editing app katulad ng CapCut, ng InShot. Pwede mo yung pag-aralan o i-explore, mag-practice ka araw-araw kung paano mag-edit. Kahit yung basic editing lang guys. For example, yung aalisin natin yung mga hindi kailangan sa video, yung mga mali natin sa videos, yung mga boring parts, yung mga naga-ams, tayo sa video. Tapos yung color correction, kung paano maging bright yung video natin, pagandahin yung video natin. Dapat yan guys, pinag-aaralan natin guys. And kailangan din yan para ma-hook natin yung audience natin sa umpisa pa lang at makuha natin yung attention nila na panoorin yung video natin ng mas matagal or tapusin yung video. So kailangan guys, maging mahusay tayong video editor sa sarili nating video. So lahat naman yan guys na pag-aaralan. Number 9, learn how to make thumbnails. Ito talaga guys, para sa akin ang pinaka-importante. Itong thumbnail. Kasi guys, 'di ba, bago tayo manonood ng video o bago natin i-click yung video, makikita muna natin kasi yung thumbnail, 'di ba? So kung maganda yung thumbnail, encourage tayo na panoorin yung video. So dapat guys, pag-aralan natin kung paano gumawa ng attractive
thumbnail, yung eye-catchy, yung colorful thumbnail para maengganyo yung audience natin na i-click yung video natin at panoorin yung video natin. Okay guys? So kung wala kang ka-idea kung ano ang thumbnail, kung paano ito gumawa, manood ka lang din guys ng mga tutorial dito sa YouTube. Sobrang dami niyan guys. I-type mo lang how to make thumbnails. Number 10, upload consistently. So kung nagsisimula pa lang tayo dito sa ating YouTube channel, itry natin guys na makapag-upload ng kahit isang beses sa isang linggo. Okay guys? Kung kaya naman natin ng 2 beses or 3 beses, mas maganda. Dapat guys, maging consistent tayo sa ating upload schedule. Kasi yan ang gustong-gusto ng algorithm ni YouTube. Para guys, pag napansin tayo ni YouTube o ng algorithm niya, mas ipopromote niya ang ating videos sa mas maraming tao para makakuha tayo ng maraming views at subscribers. Number 11, engage with your audience. Napaka-importante guys dito sa YouTube na nakikipag-engage tayo sa ating audience. Okay guys? Para mas i-push o i-recommend or i-suggest ni YouTube yung ating mga videos. Kasi guys, kapag mataas ang engagement, yan ang gustong-gusto ng algorithm ni YouTube. Kapag sinabing engagement, ito yung pagre-react natin doon sa mga comments sa mga videos natin, pagre-reply natin doon sa mga comments sa mga videos natin. Dapat yan guys, nagre-reply tayo hanggat kaya natin doon sa first hour or doon sa first 2 hours pagka-upload ng videos natin para ma-boost yung ating engagement or para malaman ni YouTube na nakikipag-engage tayo para mas i-push niya pa or i-recommend niya pa yung ating video sa mas maraming tao. Number 12, study your analytics. So, pagka-upload natin guys ng video natin, after 2 days, i-check natin guys yung video analytics natin. Para malaman natin kung nagustuhan ba ng target audience natin yung video na in-upload natin. Kung marami ba ang nag-like, kung marami ba ang nanood ng video, kung marami ba ang nag-subscribe na tao dun sa video na in-upload natin. Para ma-check din natin guys kung ilang minutes doon sa loob ng video natin ang pinanood ng audience natin. Ma-check natin, dapat ma-check natin yung watch time, yung audience retention, kung tinatapos ba ng audience natin yung video natin. Dapat yan guys, minomonitor natin, chinecheck natin, inaalam natin, para mai-apply natin kung ano yung na-discover natin or natutunan natin doon sa analytics sa susunod nating video na i-upload para mas mapaganda pa natin guys yung next na video natin. So dapat guys, mag-set aside tayo ng oras na pag-aralan yung ating channel analytics at video analytics. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like na lang po at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Bye guys!